Char! Hello mga kababayan, this is Brian and you are watching again my short vlog. And for our today's short episode, ayan, today is January 30, 2026 at alas 3 na po ng hapon ngayon dito sa Dubrovnik, Croatia. And samahan po ninyo ako ngayon sa isang supermarket pupuntahan natin. I'll be showing you guys kung kamusta ang cost of living. Oo, namin nag-message sa at nag-request, gumawa tayo ng isang grocery vlog. Oo, mag-grocery tayo, sakto, dahil mamimili tayo ng mga supply, stock sa bahay. So, samahan niyo ako. Ayan, tingnan natin kung magkano yung mga basic necessities nating mga Pilipino dito, yung mga karaniwang binibili nating mga Pinoy kung tayo ay OFW dito sa Croatia. So, right now, nandito tayo sa Chapel. Yan. And nandito tayo sa Port of Dubrovnik. Yes. So, medyo umaambon-ambon today, but ipupush natin. Malapit na tayo sa Consum. Yes, sa Consum tayo pupunta. So, samahan niyo ako sa ating short vlog for today. But before anything else, if you haven't yet subscribed, and if you are new to this channel, please help me to reach 13,000 subscribers. Maraming salamat po sa lahat ng mga patuloy na nagsusubscribe at sa mga hindi nag-i-skip ng ads sa ating mga videos. Yes, wala tayong preno. Yeah. Tara. So, maraming salamat po sa lahat ng mga sumusuporta sa ating vlog. So, tara na, lakad na tayo. Papunta ng Consum. Ayan na ang ating daan papunta ng Consum. So, doon tayo sa isa sa pinakamalaking supermarket, guys, pupunta. Para mas malibot natin yung loob. So, kalimitan ko lang naman binibili dito yung mga ano lang. Karne, bigas, tapos inumin, konting snacks, mga ganun-ganun lang. Pero try natin libutin. Oo, yung Consum. Kung ano makikita natin. Tapos magpa-price check tayo. Oo. Ayan. Anyways, ayan, kamusta kayo? Oo, lumabas na ba ulit? Oo, bago tayo mag-weekend. Lumabas na o ba ang inyong mga working permits and visas? Oo, ang daming mga nag-message sa atin, nagko-comment sa mga lives natin. Finally, lumabas na ang kanila mga working permits and visas. So, congratulations po sa inyong lahat, guys. And konting kapit na lang, konting taste na lang, lalabas na ang inyong mga hinihintay. And bago mag-season, hopefully, nandito na kayo sa Croatia. Ngayon, ano pa lang naman, medyo sakto lang yung lamig. Oo, kaya naka-sweater lang tayo today. Ay, pero February malamig pa rin. Yes. Sa mga nagtatanong pala, bakit wala akong travel vlog? Oo, bakit hindi tayo nakakapag-travel? Bakasyon naman tayo. Nabanggit ko na rito sa mga vlogs ko, guys, sa mga live ko. Kasi yung sitwasyon ko dito, guys, yung renewal ng TRC ko is ganitong mga December. Expired yung TRC ko. So, ang bakasyon ko kasi lagi, yung nagsimula akong supermarket, ay mga November. Doon nagpapabakasyon yung amo namin kasi off-season na yon. So, December, expired ang ID ko, hindi ko ma-erase na lumabas ako ng Croatia kasi nga, mapapasok ng first week ng December ang ID ko. Nakataon naman, ayan, di ba? Renewal ako, nakaprocess yung ID ko, so wala akong ID. Okay, so hopefully, dumating yung time, magbakasyon tayo talaga, makakapag-travel galore tayo. But right now, ganun muna yung sitwasyon ko, guys. Makakahintay naman ng travel. Oo, makakapag-travel ulit tayo, huwag kayong mag-alala. Maswerte talaga yung mga kababayan natin na mayroong opportunity na makapag-travel. Sa mga nag-message, then paano, ano yung mga buses na sasakyan kapag mag-travel kayo by land? Ayan, guys, Flixbus. So, download nyo yung app. Ayan. Nakikita ninyo kung magkano. Tapos, yung mga first class sila. Ayan, Flixbus po. Okay? So, ito pa. Ito pa naman napapanahong issue. I-address lang natin to, guys. Kasi may mga ilang nag-message sa atin na may nag-post, ganang-ganan. Alam mo yun, parang sa atin nasisisi yung mga kapalaran ng ibang Pilipino dito, hindi pinapalad na maging maayos yung kalagayan, diba? Naiintindihan ko na kayo ay frustrate, may mga times na hindi tayo pinapalad, but guys okay, ito lang, lagi kong sinasabi, normal yung magalit kayo, normal na ma-frustrate kayo, pero hindi po normal na isisipon ninyo sa tao yung naging kapalaran ng ninyo o ng tao, diba? Hindi ako bilang isang creator dito,
Diba? Lagi ko sinasabi, basahin niyo ng maigi, pag-isipan niyo ng maigi. Maganda ang Croatia. But, ang seasonal job ay hindi nagwo-work sa lahat. Ha? Kung hindi nyo kaya magtrabaho ng ilang buwan lang, eh tingin nyo, eh walang kasiguraduhan. Pag-isipan niyo na mabuti bago nyo i-grab, bago nyo pirmahan yung kontrata. Matagal po ang releasing ng mga working permits, matagal ang releasing ng mga TRCs, lalo na sa Zagreb. Okay? We're now here guys sa Konzum. Papasok na po tayo. Ayan guys. So right now here inside the Konzum at 1:59 nakasale ang mga bigas natin today. Meron tayo dito ng 129. Yes. Ang mahal na mga bigas dito. Maabot ng 2-3. So mura na yung bigas. 1.29. And then, so, para mabilis sa loob ng Konzi. Magkano ang mga mantika dito? Yes. Ang mga mantika o 1 liter. Yes. Ay nasa 159. Okay. Ayun. Libot-libot tayo. Ang dilim. Ito mga kawali. Hindi ko sure guys bakit madilim dito ngayon. Ayan. Ooh. Ay. Yan ako po. Bukan kaya ito ganito. Ayan. Ayan. Ayan po. Very. Okay. Sipat tayo. Ayan yung promotion nila. Ito. Sa mga nagtatanong pala, mga palaman dito kadalasan talaga guys ay mga chocolate. Mga lino. Tapos ito mga jam ang tawag nila, jam. Tapos peanut butters. Yan. Yan yung kadalasang mga palaman dito. Oo. Magkano ang mga yan? 429. Nung 3 euros. Okay. Ipa tayo ng next. Mga sabupan laba. Itong mga ganito guys, mga laki like that. 3 kilo, nasa 8 euros. Okay. Sa mga nagtatanong po kung ano yung magic sarap nila dito guys, ito yung magic sarap nila, Vegeta ang tawag. Yan. 219. Yan. Yung mga condiments tayo dyan, oregano, basiliyak, ganyan. Shashnak is bawang. Yes. Yan. Yan, mga mantika, 1.2 kilo, 1.2 liter ay nasa 199. Ito yung may mga loyalty, mga application. Ito yung normal price nga. Ang asukal natin, 1 kilong asukal, secha ang tawag nila dyan, ay nasa 1 euro. Okay. Ang mga asin, sol ang tawag nila sa asin, 89 cents. Mga 2 liters na Coke. Yes, 2.29. Tapos mga harina. Ayan, glat. So, brush no ang tawag nila sa harina guys. 149. Ang 2 kilos. Okay. Ano pa? Yung mga soup nila.
Hindi ko pwede ma-vlog yung mga inumin na bawal kasi baka makita ko na YouTube yung mga alak. Hindi natin pwede i-vlog yan. Okay. Ito, mga mineral water. Baka magulat kayo. Oo, kasi normal dito guys na iniinom ay tap water. Pero kung gusto niyo bumili ng mineral water dito, ayan, may mga 55 cents, 1 liter na tubig. May mga ganyan din. 5 liters. Ito, yan. Itong sikat na brand dito. 95 cents. Yan. Mga other cola. Sa 2.39. Yes. Tanggal siya. Okay. Ikot pa tayo. Kaya sa mga mahilig sa pizza. Uy, 99. Kasi mga frozen fish na sila dito. Ayun yung mga karne. Nakano yung mga karne. Pag mga ganyan guys. 49. Pero mag-expire na to ng February 1. O mga ginili. 4 euros. Check yung lagi yung expiration dates guys. Ito yung sikat dito Cebachi. Ang tawag ko ba? Nasa 10 euros. Nakabot. Normal process 4.79. Ano pa ang nahanap natin? Pag nag-supermarket kayo, kasi meron kayong mga nakita mga kupul-kupul na iba't iba klase ng mga produkto na meron mga ganitong presyo. Yan yung mga malapit na masira. So, bibigyan nila ng discount. Yan. Ginagawa ko rin yan minsan. Yan. Kaya tayong mga isla dito. Mga nuggets. Itong sarap to. Parang dumpling. Ito tayo sa mga mismo na Coke. Mga mismo 119 euros. Mga gulay. Dito guys, pag bibili kayo ng mga gulay, makikilo kayo. Patatas, sibuyas. Sa mga biskuit. Ano ba kadalas ako binibili dito? May mga Oreo binibili ko dito na tayo 2.19. 7 days, 130. Tapos ano yung mga kadalas ng kupos dito? Kiki. Mga chocolate naman. Dito guys, hindi uso yung mga, alam niyo yung mga talaga pampasalubok na mga tsokolate. Yung mga nakasanayan natin. May mga Toblerones dito. Maliit lang ang 45. Yung box. 3 euros. Malaki ito. Kaya 17. Ang mga sneakers, M&M's, 2 for 49. Tawa, punta tayo. Saan ko pa pwede maikaayo. Short vlog lang naman to guys. Pakita ko lang sa inyo. Tapos, mamimili na ako after. Pakita ko lang sa inyo yung mga kadalasang iniikot ako dito. Tapos mag-grocery na ako. Mga chichirya. Gusto ko pa. Chips. May mga chips nila guys.
Mga biscuit. 85 cents. Mga juice. Wala. Parang kakaunti ang mga chips nila dito. Oo. Mag-refill pa sila. Nag-restock pa sila. Anyways. Kaya kasi mag-vlog dito. Pinagtitigilan nila ako. Oo. So, mag-grocery muna ako, guys. Ha? Tapos, i-share ko sa inyo yung mga napamili ko ngayon. Okay? Ayan, sa mga nagkaan ng heater dito, naghahanap ng heater. 7 euros. 8.50. Yes. Wala ako makita ng rice cooker. Here. Water kettle. 7 euros. Walang rice cooker. Tara, kus pa tayo. Attacco calcettenale, pizzerale e pitondavano sci. Magkano kaya yung dumbbell nila dito? Yung kaya ito? Tapos? Ito, dumbbell. Ilang kilo to. So, magaan lang naman siya. 3 kilos. Magkano kaya ito? Check natin kung magkano. Yeah. Pag may nakita kayong ganito, guys, pwede siya i-check magkano pa na siya. Kasi i-scan nyo lang. Oh my God. 13 euros. Mahal. Magaan for 13 euros to. Yes. Balik natin. Ito yung Ivar ang sinasabi ko, guys. Yung famous na sauce dito, mga Ivar. Ang paprika, halo-halo. Talong, hindi ko sure meron. Sarap yun. Ay, mga juice. 129. Chips. 189. Pringles. 349. Hindi naman kasi ako may chichirya. Nawa ko ba, nung nag-abroad ako, nawala yung hili ko sa pagkain ng mga chichirya. Kumakain naman ako, pero hindi yung kagaya sa Pilipinas dati na mayat na yun. Ewan ko, naumay ako. Siguro, pag tumatanda ka talaga, baka. Yan. So, yeah. Tuloy ko ulit pamimili ko, guys. Nag-iikot pa kasi ako kung anong bibili ko. Okay. Mga basic lang. Bigas, karne. Ganun. Ito na yung napapamili natin. Ano pa tayo? Gamay na bibili pa tayo. Nag-iikot-ikot pa ako. So, ang budget ko, guys, for 1 month, pwede umabot ng 150 to 200 euros. Yes, pagkain ng tapos mga kumain sa labas, mga burgers, mga pizza, kasama nun. 150 to 200 euros. Na pala, guys. Medyo hindi ko kasi na-explain kanina. Oo. And thank you sa mga admins sa mga Filipino community pages dito sa Croatia. Nagpaabot muna ng, alam mo yun, inabisuhan muna ako. Ayan, alam ko sa some of you ay nabasa yung mga posts ng mga, alam mo yun, hindi ko makilala personally, na parang binubunton niya, nakasalanan ko daw, bakit nagkakaganito yung buhay ng mga Pilipino ng galing ng Middle East, Pilipinas, sa ibang part ng Europe, parang nang-i-encourage daw ako pumunta ng Croatia, mga ganyan. Tapos seasonal yung trabaho, ayan. And then nag-post lang ako one time ng silent battles ko, ayan.
Akala niya yung mga pinapost ko kalama sa Blue Up, tungkol dito sa Croatia, di ba? First of all, guys, alam niyo yan sa mga laging nanonood sa akin sa mga live ko. Oo, lagi ako may pa-disclaimer. Hindi sa ayaw ko kayo pumunta dito, di ba? Lagi ko sinasabi, pag-isipan ninyo ng maigi. Basahin nyo ng maigi yung contract nyo bago kayo pumunta ng Croatia. Kasi hindi talaga biro yung buhay dito. No? So, sa akin lang, wag natin isisi sa ibang tao yung kung alam mo yung meron kayo na experience na hindi maganda, merong hindi magandang nangyari sa inyo, and laging nasa atin yung desisyon, wala sa ibang tao, kayo ang gagawa ng sarili nyo kapalaran sa abroad. Okay, never ako na enggayo, guys. Sinabi ko maganda ang Croatia, yes, dahil totoo naman maganda ang Croatia. But yung experience natin as a person, it will depend kung paano natin siya i-overcome every day kung meron tayo ng pinagdadaanan. Ha? Basahin nyo na maigi ang mga contract nyo, guys. Huwag basta-basta pumirma ng mga contracts na medyo naguguluhan kayo. Ayan, pag-isipan nyo ng maigi. Napaka-importante nga. Okay? Ayan, guys. Nakapag-grocery na tayo. So, nagastos natin 30 euros. Meron tayo mga snacks, mga inumin pang Netflix, so alam niyo na yon, karne, tapos bigas, tapos nakakuha ako ng 2 packet ng chicken wings, yes, naka-sale siya, so 30 euros, so itong mga groceries natin, pwedeng tumagal ng 2 to 3 days, yes, depende kung gaano kagutom, lalo't bakasyon ako ngayon, so hopefully, tumagal siya kahit paano. Anyways, ayan, short vlog lang naman to, guys. I hope thank you sa pagsama niyo sa akin sa ating short vlog for today. And if you have any more questions or suggestions, i-comment nyo lang. Malay nyo, yan ang ating magiging next content sa ating channel. Again, thank you so much. Congratulations in advance sa lahat na mga kapunta na po dito sa Croatia. And I hope na tayo po lahat ay magkita-kita dito. Okay, so good luck, guys, and see you soon dito sa Croatia. Anong magagawa?